Makabansa, Grade 1. Quarter 2, Week 7. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Ako bilang kasapi ng pamilya. Day 1 hanggang Day 2. Matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito, pag-aaralan natin sa asignaturang makabansa ang Ako bilang kasapi ng pamilya. Day 1. Mga layunin. Una, nakasasagot sa mga tanong tungkol sa maikling kwentong binasa sa harap ng klase. At pangalawa, nakapagbabahagi ng saloobin tungkol sa maikling kwentong binasa sa harap ng klase. Bago natin simulan ang ating aralin, tukuyin ang iba't ibang kasapi ng pamilya batay sa larawang ito. Ang mga kasapi ng pamilya ay binubuo ni tatay, ni nanay, ni kuya, ni ate, at ni bunso. Mayroon ring iba't ibang uri ng pamilya. Ito'y ang two-parent, kung saan binubuo ito ng nanay, tatay at mga anak. Mayroon ring solo parent, kung saan ito'y ang nanay at ang kanyang mga anak, o ito rin ay tatay at ang kanyang mga anak. Mayroon ring extended family, kung saan kasama ng pamilya ang lolo at lola, pwede rin kasama ang tiyo, tiya at mga pinsan. Ngayong araw ay magbabasa tayo ng isang kwento na may kinalaman sa pagsunod sa alituntunin sa pamilya. Basahin ang mga sumusunod na salita na may kinalaman sa ating aralin. Tungkulin. Ito ay mga bagay na dapat gawin o gampanan. Halimbawa, bawat kasapi ng pamilya ay may tungkulin na dapat gampanan upang makatulong sa isa't isa. Papel. Ito ay tumutukoy sa ginagampanang bahagi o responsibilidad ng isang tao sa isang gawain, grupo o sitwasyon. Halimbawa, iba-ibang papel ng mga miyembro na bumubuo sa isang pamilya. Alituntunin. Ito ay mga patakaran o gabay na sinusunod upang mapanatili ang kaayusan, disiplina at magandang samahan. Halimbawa, dapat tayong sumunod sa mga alituntunin upang maging mapayapa ang pamumuhay. Ngayon, tayo ay magbabasa ng isang kwentong may pamagat na Matulunging Bata. Makikita rin ang kwentong ito sa link na nasa ibaba. Matulunging Bata. Ang mabait, masipag, maalalahanin at mapagmahal na bata ay tumutulong ng kusa sa bahay, di lamang para sa sarili kundi pati sa mga magulang at mga kapatid. Sino-sino ang mga miyembro ng pamilya na nabanggit? Tama! Ang mga miyembro ng pamilya na nabanggit ay ang mga magulang at mga kapatid. Para sa aking sarili ay inilalagay ko sa kani-kanilang lalagyan ang lahat ng aking gamit sa paaralan at sa bahay. Sa ganitong paraan, hindi ako maghahanap at mag-aaksaya ng panahon lalo na kung nagmamadali ako. Hindi na rin ako makagagalitan. Laging nasa lugar ang mga libro, notebook, lapis, pentel pen, pad paper, school bag, payong, sapatos, at lahat-lahat na. Walang kakalat-kalat. Ano-ano ang mga ginagawa ng bata sa bahay para sa sarili? Tama!
Para sa sarili ay inilalagay niya sa kani-kanilang lalagyan ang lahat ng kaniyang gamit sa paaralan at sa bahay. Ako ay tumutulong din kina kuya at ate, lalo na kung sila ay abala sa kanilang mga gawain. Pagdating nila mula sa paaralan ay sumasalubong na ako sa hagdan pa lamang upang kunin ang kanilang gamit at inilalagay sa kani-kanilang lalagyan. Kapag nagpuputol ng panggatong ang kuya ko, ay iniaakyat ko na sa kusina ang maliliit na piraso. Kapag nagwawalis naman si ate, kinukuha ko ang basahan at ako na ang nagpupunas sa mga mesa at upuan. Sino-sino ang miyembro ng pamilya na nabanggit? Tama! Ang nabanggit na miyembro ng pamilya ay sina ate at kuya. Paano tumutulong ang bata sa kuya at ate? Tama! Ang pagtulong na ginagawa ng bata sa kanyang ate ay nagpupunas na siya ng mga mesa at upuan habang ang ate niya ay nagwawalis. Ang pagtulong naman na ginagawa ng bata sa kaniyang kuya ay iniaakyat na niya sa kusina ang maliliit na piraso ng panggatong na pinutol ng kanyang kuya. Sina tatay at nanay ay naghahanap buhay para sa amin. Sabi ng nanay na malaking tulong daw sa kanila ni tatay kung kaming magkakapatid ay masunurin, masipag, magalang at malinis. Natutuwa raw sila at hindi nila nararamdaman ang pagod at nagpapasalamat pa sa Panginoon. Kaya naman, maingat kami sa damit upang di sobrang marumi ang lalabhan. Takbo ako agad sa pagtulong kung kaya ko rin lamang, gaya ng paghahanda sa hapagkainan, pagliligpit, at paghugas ng pinagkainan pagkatapos. Paano nakatutulong ang bata sa kanyang nanay at tatay? Tama! Upang makatulong ang mga bata ay maingat sila sa kanilang damit upang di sobrang marumi ang lalabhan. Takbo agad ang bata sa pagtulong kung kaya rin lamang niya, gaya ng paghanda sa hapagkainan, pagligpit at paghugas ng pinagkainan pagkatapos. Ano ang nararamdaman ng nanay at tatay kapag masipag at masunurin ang mga anak? Tama! Kapag silang magkakapatid ay masunurin at masipag, natutuwa raw ang kanilang nanay at tatay at hindi nila nararamdaman ang pagod at nagpapasalamat pa sa Panginoon. Ang dami ano? Pag nakagawian na ang isang bagay ay walang mahirap. At napakasarap sa pakiramdam pakinggan ang, "Ay salamat, mabait at matulungin ang aking anak." Ano-ano ang papel ng nanay, tatay, ate at kuya sa isang pamilya na nabanggit sa kwento? Tama! Ayon sa kwentong ating binasa, ang papel ni na tatay at nanay ay naghahanap buhay para sa kanilang mga anak. Ang papel ni kuya ay nagpuputol ng panggatong para sa kanilang pagluluto. At ang papel ni ate ay naglilinis ng bahay. Sa inyong sariling pamilya, ano-ano ang papel ni nanay, tatay, ate at kuya? Ngayon ay dumako na tayo para sa gawaing ito. Kumpletuhin ang sumusunod na mga pangungusap. Para sa unang bilang, ang tatay ko ang gumagawa ng patlang sa bahay. Sagutin ito base sa ginagawa ng iyong tatay sa bahay. Pangalawang bilang, ang nanay ko ang gumagawa ng patlang sa bahay. Ano naman ang ginagawa ng iyong nanay sa bahay? Isulat ito sa patlang. Pangatlo, si ate ang gumagawa ng patlang sa bahay. Ano naman ang ginagawa ng iyong ate sa inyong bahay? Pang-apat, si kuya ang gumagawa ng patlang sa bahay. Ganun din ang iyong kuya. Ano ang kanyang tungkulin o papel sa inyong bahay? At pang-lima, ako ang gumagawa ng patlang sa bahay. Isulat mo naman kung ano ang iyong papel o ginagawa mo sa inyong bahay.
Ang mga sumusunod na isasagot ninyo ay ang mga tungkulin ninyo sa inyong tahanan. Para naman sa gawaing ito, lagyan ng check kung ang ipakikitang larawan ay may kinalaman sa tinalakay. Unang larawan, nanay na nagtatrabaho. Ito ba ay may kinalaman sa kwentong ating binasa? Tama! Ito ay may kinalaman sa ating kwentong binasa, kaya ito ay check. Pangalawa, batang naglilinis ng kwarto. May kinalaman ba ito sa kwentong ating binasa? Tama! Ito ay check. At pangatlo, batang naglalaro ng computer games. Ito ba ay may kinalaman sa kwentong ating binasa? Tama! Ito ay walang kinalaman sa kwentong ating binasa. Day 2. Mga layunin. Naiisa-isa ang mga alituntunin para sa kalinisan, kalusugan at kaligtasan ng pamilya. Sino-sino muli ang mga kasapi ng pamilya at ano ang kanilang mga tungkulin? Ang mga kasapi ng pamilya ay si tatay. Tungkulin niya na magtrabaho para sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Si nanay. Tungkulin niya na alagaan ang kanyang mga anak. May mga nanay na nagtatrabaho rin upang makatulong sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Si kuya. Tungkulin ni kuya na tumulong sa mga gawaing bahay. Si ate. Tungkulin rin niya na gumawa ng gawaing bahay, tumulong sa paglilinis ng kanilang bahay. At si bunso, tungkulin rin niya na ayusin ang kanyang sariling mga gamit. Tungkulin rin niya na tumulong sa kanyang mga kapatid at sa kanyang mga magulang. Ngayong araw ay iisa-isahin natin ang mga alituntunin para sa kalinisan, kalusugan at kaligtasan ng pamilya. Basahin ang mga sumusunod na salita na may kinalaman sa ating aralin. Kalinisan. Ito ay ang pagpapanatili ng kaayusan at kasanayan sa pagiging malinis sa sarili, sa tahanan at sa kapaligiran. Halimbawa, ang kalinisan sa tahanan ay nakatutulong upang maging maginhawa at ligtas sa sakit ang pamilya. Kalusugan. Ito ay ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan, malinaw na pag-iisip at mabuting pakiramdam. Halimbawa, ang kalusugan ng bawat isa ay dapat pangalagaan upang makaiwas sa sakit. Kaligtasan. Ito ay ang kalagayan ng pagiging ligtas o malayo sa panganib, kapahamakan o anumang masamang pangyayari. Halimbawa, dapat unahin ang kaligtasan ng mga bata sa paaralan. Basahin nating muli ang kwento na binasa natin noong nakaraang araw. Para sa aking sarili ay inilalagay ko sa kani-kanilang lalagyan ang lahat ng aking gamit sa paaralan at sa bahay. Sa ganitong paraan, hindi ako maghahanap at mag-aaksaya ng panahon lalo na kung nagmamadali ako. Hindi na rin ako makagagalitan. Laging nasa lugar ang mga libro, notebook, lapis, pentel pen, pad paper, school bag, payong, sapatos, at lahat-lahat na. Walang kakalat-kalat. Ako ay tumutulong din kina kuya at ate, lalo na kung sila ay abala sa kanilang mga gawain. Pagdating nila mula sa paaralan, ay sumasalubong na ako sa hagdan pa lamang upang kunin ang kanilang gamit at inilalagay sa kani-kanilang lalagyan. Kapag nagpuputol ng panggatong ang kuya ko, ay iniaakyat ko na sa kusina ang maliliit na piraso. Kapag nagwawalis naman si ate, kinukuha ko ang basahan at ako na ang nagpupuna sa mga mesa at upuan. Katulad sa kwento kung saan pinapakita ang pagiging malinis ng bata, ano-ano ang mga alituntunin sa inyong pamilya pagdating sa kalinisan.
Narito ang mga halimbawa ng mga alituntunin ng pamilya pagdating sa kalinisan. Una, maghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Pangalawa, ilagay ang maruming damit sa tamang lagayan. Ano-anong mga alituntunin sa inyong pamilya na may kinalaman naman sa kalusugan? Narito ang mga halimbawa ng mga alituntunin ng pamilya pagdating sa kalusugan. Una, matulog ng maaga kung may pasok kinabukasan. Pangalawa, maghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Ano-ano naman ang mga alituntunin sa inyong pamilya na may kinalaman sa kaligtasan? Narito ang mga halimbawa ng mga alituntunin ng pamilya pagdating sa kaligtasan. Una, magpaalam sa mga magulang o nakatatanda bago lumabas ng bahay. Pangalawa, huwag maglaro ng kahit anong maaaring simula ng sunog. Pangatlo, huwag maglaro ng matutulis na gamit na maaaring makasakit sa sarili o sa iba. Para sa gawaing ito, gumuhit ng isang alituntunin sa inyong pamilya na may kinalaman sa kalinisan, kalusugan at kaligtasan. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!